Mga boss, tara mag-schedule tayo ng Toyota Land Cruiser. Bago natin matanggal yung kanyang drain plug mga boss, so meron niyang cover, meron niyang dalawang 12. So pwede tayong gumamit dyan ng open wrench or pwede naman yung socket na number 12 tsaka extension ratchet, or kung walang ratchet pwede naman yung slider. Kung wala din naman talagang slider, so pwede na yung open wrench na 12. Kapag natanggalan natin yung kanyang cover mga boss, so gamit lang tayo ng number 14 na box wrench. Pwede na yun mga boss. Kung wala naman number 14 na box wrench, so pwede naman yung socket na number 14 tapos ratchet, o pwede na yun mga boss. Tapos mag-ready na rin tayo ng panahod mga boss para masahod nating mabuti at mapatulo nating mabuti yung kanyang engine oil. Kung mapapansin nyo mga boss, sobrang itim talaga ng langis niya. Akala mo yung mga langis na pinagpiprituhan sa mga kanto-kanto. Joke lang. So bago nga natin makalas yung kanyang oil filter mga boss, so meron niyang engine cover na sa ilalim. Mag-ready lang tayo ng mga G's na socket tsaka 12. So ayan ang kinaganda ng mga Land Cruiser mga boss, napakatibay talaga ng pang ilalim lalo na sa engine cover. Sa pagkakalas naman ng kanyang oil filter mga boss, so gamit tayo ng filter wrench tapos number 24 na box wrench, o kung wala naman pwede na yung socket na number 24, short extension tsaka ratchet para mas mabilis natin makalas. Lagi natin tatandaan mga boss, sa kapag nagluluwag tayo ng mga ganito, laging pakaliwa mga boss ang paluwag. So gumamit na ako ng pang malupit akong technique dito mga boss, plastic, para hindi ako masyado matuluan ng langis niya. O diba? Grabe yung langis niya, ang dami. So ganito lang magpalit ng oil filter element type mga boss ng Land Cruiser. So gamit lang tayo ng flat screw. So tanggalin natin yung kanyang o-ring. Tapos bago natin i-install yung mga bago natin pyesa mga boss, linisin natin mabuti yung mga surface niya at yung mga excess oil dyan sa loob kasi marami yan. So punasan natin mabuti mga boss kapag okay na yan mga boss at nalinis natin ng maayos at maganda. So pwede na nating ilagay yung kanyang bagong o-ring mga boss. Huwag natin kakalimutan yung mga boss para iwas leak. So kapag okay na yung mga boss, pwede na natin ilagay yung kanyang element type. Siyempre mga boss, bago natin ibalik yung bagong oil filter, so linisin muna natin yung surface para maganda yung paglalapat. So hand-tighten lang muna natin kapag okay na. So higpitan na natin na maganda. So kung may natutunan ka, so pakipollow mo na rin ako para updated ka palagi sa mga newest video na i-upload ko. So God bless po sa atin lahat. Ingat!